Angelu's POV. Pregnant? I'm pregnant! Nag-uunahan ng mga luha ko sa aking pisngi. I can't believe it. Magiging ina na ako? Oh God, Austin, I'm going to be a mother. Mom, Dad, magiging mommy na ako. Kuya, I'm going to be a mother. I cried louder. Hindi ko na rin mapipigilan ang mga luha ko. Hindi ko alam kung para saan ang mga to, pero isa lang sigurado ko. Masaya ako na magiging ina na ako. Masaya ako magkaroon na ng katuparan ng pangarap namin ni Austin. I looked at my parents. Both of them are crying. Di ko alam pero di ako nakadama ng takot na baka magalit sila sa akin. Magiging lola na ako, Dad, Mom said while sobbing. Pinapatahan siya ni Dad at nakangititong tumingin sa akin. I'm going to be a grandpa too. Nilipat kong tingin ko kay Kuya. His face remained serious but he smiled at me na mag-abot ang tingin namin. Alam ko na shock din to pero dama kong masaya siya para sa akin. Para sa amin. Baling kong tingin ko kay Austin, hindi ko inaasahang punong-puno ng luha ang mukha nito. His black eyes are looking at me gently. Pagkatapos masuyo niya akong kinabig at pinataka ng halik sa aking labi. Malambing siyang umiti sa akin pero may namumuunan namang luha sa kanyang mga mata. He stares at me with so much love and devotion on his eyes. That kind of stare that could make my heart thump so loud. I'm going to be a father, baby. I am going to be a father. Di makapaniwalang sambit ni Austin. Kagad niyang hinawakan ang bewang ko at yumakap sa akin. He burrowed his face in the space between my neck and my shoulder and I can feel that his body is shaking. Maya-maya pa'y nadama kong nababasa ng balikat ko. Oh, my baby Damulag is crying. I know that he's crying out of happiness. Parang pinipiga ang puso ko dahil sa tuwa. I cannot explain the happiness I feel right now. Para ako nakalutang sa ulap. Thank you so much, baby. You're the best thing that ever happened to me. I love you so much. He uttered those heartwarming words and it made me cry too. Feeling ko mahal niya na talaga ako. I mean, I know I can feel that he really loves me but this time, I feel he is more. I'm elated, over-emotional and over-dramatic. Muli na naman akong umiyak pero natigil ako nang marahan akong tinapik ni Mom. Stop crying, princess. It's not good for you and for our apo. I cried even more when I heard what Mom said. Hindi pa man lumabas ang anak ko, dama ko na kung gaano to kamahal ng mga magulang ko. We're happy for you. Baby, please take care of that little gummy in your tummy. Ani Dad na may namumuong luha sa mata. My baby is now a mommy, hon. Magiging lolo na talaga ako. Naiiyak nitong sabi at nakalabing tumingin kay Mom. Oh God, I cannot describe how happy I am right now. Stop crying, Nathan. Isa ka pa eh. Saway ni Mom pero siya rin lumuluha na rin. I extended my hand to reach them. I feel so loved. I feel so complete. I am so happy that I'm given a chance to experience this beautiful blessing. Kuya? Tawag ko sa kanya na mapansin ko, nakatingin lang to sa amin. Marahan naglakad si Kuya papalapit sa akin. Hindi ko alam kung anong nararamdaman niya pero bigla akong kinabahan. Hindi para sa sarili ko pero para kay Austin. Baka ano na naman ang maisipang gawin ni Kuya sa kanya. Pero hindi pa man siya nakakalapit, agad na siyang winarningan ni Mom. Zian! I saw how Kuya's face when he looked at me. He then hugged me tightly and gently planted a kiss in my forehead. My princess is now a mommy. I'm happy for you, baby sis. Pero hindi pa kami tapos ng okampo na yan. Sinalisihan niya kami. Sabay-sabay nag-ubuhan ng mga kaibigan ni Austin. Akala ko, ako lang nakarinig sa huling sinabi ni Kuya pero dinig ata nilang lahat. Kuya? Maktol ko. Kidding, princess. Kuya's happy for you, baby sis. Sinimulang saad nito pagkatapos sinulipan si Austin. Patay ka, brood. Si Callie. Hoy gago, mahiya ka, nandyan si tita. Ani Derek at pasimple pa nitong siniko si Callie which earned a laugh from the group. Natatawang umiling si Mommy sa kanila. Para silang mga batang tutulakan na lumapit sa kanila si Kuya. Pagkatapos nila kami i-congratulate, si Kuya naman ang pinagwalingan nila. Paano yan, dude? Naunahan ka ba ni Princess? Pangaasar ng lalaking moreno. I think he's William, kaya't nagsitawanan ng iba pa. Congrats, dude! Certified tito ka na. Si Simon if I'm not mistaken. Humabol ka, brute, bago ma-expire ang... It's Ethan, I think, pero hindi niya na natapos dahil binatukan siya ni Kuya. You all better go home. Hindi ko alam kung matatawa ba ako kay Kuya. Hindi dahil lalatang napipikon to sa mga kaibigan niya. Hindi ko rin matandaan paano niya naiintitiis ang mga to.
All of them are the exact opposite of my brother except sa asawa ni Sarah. Mom and Dad stayed for a while. Ayaw pa nga sanang umuwi ng mga ito kung hindi pa ako nagpumilit. Si Kuya naman kanina pa pinapauwi ang mga kaibigan niya pero ayaw din ng mga ito. Kung hindi pa niya inisa-isang hinila palabas, wala pala atang balak umuwi ang mga ito. Kung kanina pagkagising ko nang hihina, ngayon bigla na lang ata akong lumakas. Pakiramdam ko binigyan ako ng lakas ng baby namin. Sa tuwing naiisip kong buntis ako, bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso ko. Di pa rin ako makapaniwala. Di ako makapaniwalang tinotoo ni Austin ang sinabi niya sa akin na aanakan niya ako para wala na akong kawala sa kanya. Baby, why are you spacing out? May masakit ba? I smacked his arms at napalakas yata kaya't napangiwi ito. Sinadya mo to, no? Kunyari galit kong tanong sa kanya. Akala ko ide-deny niya pero proud pa itong tumango sa akin. I could still remember how we tricked the guards para masalisihan namin ng mga to. Bigla ako namula na maalala ko mga kalokohan namin. It all happened because of that chair. That tantra na akala ko tinapon na ni Austin. You do it in purpose, right? Tukso-tukso ka talaga, Valderrama. Yes, baby, I need to make sure that you will be mine. Only mine. My queen? 3 araw pa akong namalagi sa ospital. Gusto ko na sana lumabas kinabukasan pero ayaw naman ni Mom. She insisted that I have to stay para maalagaan ako ng husto. Kahit sa palagay ko ay ayos naman ang kalagayan ko. Kahit na nasa VIP room ako sa ospital namin, hindi pa rin ako komportable. Ayoko sa amoy. Mas gusto ko magpahinga sa mansyon o di kaya sa condo ni Austin. Gusto ko magpahinga sa paborito kong upuan. Weird, pero napapansin kong nitong mga huling punta ko sa unit ni Austin, gustong gusto ko nagpapahinga doon sa tantra. At syempre, alam ko na sunod na mangyayari. Hindi ako tinitigilan ni Austin hanggat hindi ako bumibigay sa kanya na gustong gusto ko din naman. Naaadik ako sa sarap na dulot ng pagmamahal ni Austin sa tuwing nagiging isa ang katawan namin. Naalala ko pa nung unang kita ko doon sa upuan, hiyang-hiya ako sa kanya. I realized how naive I was before. I could still remember my expression while sitting comfortably in that chair, not knowing its real purpose. May papikit-pikit pa talaga ako noon. That time, sinama niya ako sa condo niya dahil may kukunin siyang pasalubong para kay Mommy. Kagagaling niya lang kasi ng Cebu at madami siyang dalang kung ano-ano para kay Mom. Nahihiya pa akong pumasok sa room niya, but he insisted kaya't sumunod din ako na sana hindi ko na lang ginawa dahil nilipat niya pala ang tantra sa bedroom niya. Pulang-pula ang buong mukha ko sa nooy sobrang kahihiyan. I caught him looking at me, kaya agad kong iniwas ang tingin ko sa tantra. I could see the loss and desire evident in his face. Come, baby. Giniyan niya ako paupo sa sofa, malapit sa paanan niya. Yung totoong sofa talaga, hindi yung tantra. The tantra is placed near the glass wall kung saan kita ang ganda ng buong syudad. The city lights are like stars twinkling from the sky. Nakakabighani at nagdudulot ng kakaibang kasiyahan. Do you want to rest for a while? Masuyong saad ni Austin habang malambing na nakatingin sa akin. I know that it's not in his intention to seduce me, but the way he stares at para akong nahihipnotismo sa mga titig niya. This man is dangerously handsome. He can seduce me without him noticing it. Paano na lang kaya ang ibang babae? Tiyak naglalaway ang mga ito sa kanya. Marahan akong lumunok dahil parang nanunuyo ang aking lalamunan at biglang uminit ang aking pakiramdam. Are you okay, baby? Hindi ko alam kung ako ba ang pinapihirapan o si Austin. Namumula din ang mukha niya na umabot pa sa kanyang tenga. Wala atang lumalabas na boses sa akin mula pa kanina. Pangalawang tanong niya na pero hindi pa rin ako sumasagot sa kanya. I saw him looking at my lips kaya napakagat ako dito. But I think what I just did is wrong dahil biglang nag-iba ang kulay ng mga mata niya. Naging malamlam ito at tila nalalasing na tumingin sa akin. Baby, I want to kiss you. He murmured and then lowered his lips to meet mine kaya't napapikit ako. It's not the first time that we kissed, but this time is different. At first, he was gently licking and devouring my mouth, pero nang gumanti ako sa halik niya, naging mapusok ito. His kisses became rough and punishing dahil may halong panggigigil. You taste so sweet, baby. I love you, he said in between kisses. Bahagya ni Austin nilayo ang mukha niya sa akin, tsaka pinatakan niya ng halik ang noo ko. That's so sweet and gentlemanly. I love it every time he is doing that to me. Do you want me to continue, baby? He asked and I quickly nodded my head. Bahagya pa tong umiti sa akin. Bahala siya kung isipin niyang excited ako, sa totoo naman talaga.
Kahit araw-araw kami magkasama, lagi pa rin akong nananabik sa kanya. He tilted his head and gently planted a kiss in that sensitive part of my ear which started the fire of desire burning inside my body. Pakiramdam ko nagsiakyatan lahat ng dugo ko sa katawan at lalo ko nag-iinit. Nagsisimula na akong mahibang sa mga halik niya. Para na rin akong nalalasing sa sensasyong dulot ito sa akin. Bumaba ang halik niya sa mga pangako. This time he's not only kissing me, he is licking and sucking every corner of my face. I cannot stop now, baby. Please, don't. Mabilis kong sabat. Bahala na ako nung isipin ni Austin. Mamaya ako nadidepensa ng sarili ko. He carefully removed my dress. Mabuti naman dahil wala akong ibang damit kaya pupunutin niya ang suot ko. I could still remember how he used to tear my clothes and panties before. He held my hand and guided me to my favorite chair. He's still fully clothed kaya bago ako umupo, isa-isa ko munang tinanggal ang botones ng damit na suot niya. Pagkatapos kong matanggal lahat, tumambad sa akin na magandang katawan niya. His chiseled chest and ripped muscles is perfectly sculptured. It is like a piece of art that I don't want to share. Gusto ko ako lang makakakita nito. I can't help but run my fingers into his perfect body. I felt him stiffen pero agad din namang nakabawi at pinaraanan niya rin ng mga palad niya ang bawat kurba ng aking katawan. Bahaga akong lumayo sa kanya at umupo ako sa tantra na nakaharap sa kanya at doon, inangkin ako ni Austin. Naputol ang pagbabalik tanaw ko nang marinig kong may tumikim sa gilid ko. Austin is standing there and looking at me trying to read what's on my mind. Agad ako namula sa naisip ko at iniwas kong tingin ko sa kanya. Shucks! Bakit ngayon ko pa talaga binalikan yung mga pinagagawa namin? Nakakahiya. I saw him smile from my peripheral view kaya't napakunot noo ako sa kanya. Why? I asked. You remembered something, right? It's more of a statement, not a question. Kaya't lalo ko namula. Do you want to do it here, baby? I will close the door. Quickie lang. Sabi ni Austin sabay tingin sa pintuan. My mind is saying no but my body is shouting the opposite. Oh gosh, why am I becoming a perv? I am not like this. Tinampal ko ang kamay ni Austin nang makita kong ngumisi ito. Lokong to. Alam na alam kung paano ako mapapa-oo. Pero sige na nga, bilisan lang. I nodded at him at nagmamadali niyang isinara ang pintuan. With Austin, I can do silly things. Pagkasara ni Austin ang pinto, agad niya akong sinibasib ng halik. Mapusok, ngunit puno ng pagmamahal. Automatikong naglakbay ang mga kamay niya sa loob ng dress na aking suot. Hindi ko na mapigilan pa ang mga ungol ko. I just hope that this room is soundproof or else dinig hanggang labas ang ungol naming dalawa. Pero mamaya ko na iniisipin, ang gusto kong gawin mabigyang katuparan ang gusto ng aking katawan. At tuluyan na akong inangkin ni Austin. Get up, baby. Baka maabutan tayo dito. Bulong ko sa kanya at marahan ko siyang tinulak. Pero mas siniksik ni Austin ang ulo niya sa aking balikat. I want more, baby. Balik bulong niya sa akin at agad namang para kong salilaban. Baka mahuli tayo, sabi ko. Pero hindi ko napigilan si Austin at muli, pinaramdam niya sa akin ang kanyang pagmamahal. Just as we finished fixing ourselves when we heard a knock. Dali-dali kong inayos ang kama at nagsuot dahil sa sobrang exhibition namin ni Austin. Pagkatapos ay sinenyasan ko siyang buksan ng pintuan na agad niya namang sinunod. Agad kong kinuha ang lipstick at powdered sa bag ko at nagkunwaring inaayusan ko ang aking sarili. Inabot ko pang suklay kay Austin at pinasuklay ko ang buhok ko sa kanya. Pasimple kong salulyapan si Austin. Kampante ito nakatayo na tila walang kababalaghang ginawa kani-kanina lamang. Just in time. Kuya's doubtful face is in front of us now. What happened, Katrina? Why did you just check the locked door? Nanunuri ang tingin ni Kuya sa aming dalawa ni Austin. Hindi ko na kaya salubungin pa ang mga tingin ni Kuya dahil katatapos lang namin gumawa ng milagro. Agad kong iniwas ang tingin ko sa kanya dahil natatakot akong makita niya ang pamumula ng aking mukha. Tsaka pakiramdam ko, namamaga ang aking labis sa labis na panggigigil ni Austin sa akin kanina. I'm worried that they heard us from the outside or maybe Kuya Zian could smell our release inside the room. That is so embarrassing. Nothing, Kuya. I just changed my dress kaya sinarado ko ang pinto kasi baka biglang may pumasok. Pagsasinungaling ko. Kuya Zian looked at me with doubt in his face. Nakita ko sa nalyapan niya pa si Austin at tinaasan niya pa to ng kilay. Austin acted innocently na parang walang nangyari.
I just hope walang CCTV dito sa room dahil nakakahiya. But I think wala naman. It's a private room at sana nga wala. Bakit ba kasi konting lapit lang sa akin ni Austin agad nag-iiba ang reaksyon ng katawan ko? Matapos niya akong suklayin, inayos na niya ang mga gamit ko. Uuwi na kami ngayon sa mansion pero ihahatid niya lamang ako. Kailangan niyang bumalik sa ospital para bantayan ng mama niya. Sinabi ko sa kanyang wag na lang akong ihatid dahil kasama ko naman si kuya at may guards naman but he insisted kaya hinayaan ko na lamang. Wala ko lakas makipag-away sa kanya dahil inubos niya na kanina. Muli ako namula na maalala ko ang ginawa namin pero agad ko ring winala ito sa aking isipan. Iniwas ko rin ang mukha ko dahil baka makita ni kuya ang pamumula ko. Ayoko lalo magduda si Kuya Zian sa amin. Lalo na nga't napapansin ko ang salitang pagsulyap nito sa amin dalawa ni Austin as if trying to read something. This is the disadvantage of having a super strict brother. Sino ba kasi ang binabantayan niya? Sana bumalik na to para hindi na kami ni Austin ang pinagkakaabalahan niya. Kuya ordered his man to check everything first bago niya kami pinalabas ng room. The security is triple this time. Mas naging stricto si kuya ngayon. He even assigned men to guard Austin's room. Hindi niya man sabihin pero alam kong pinababantayan niya rin ang kaligtasan ng ina ni Austin. I don't know if my parents already visited his mother. I don't have idea kasi wala naman silang pinanggit sa akin. Ang alam ko lang medyo maayos na ang kalagayan ng mom ni Austin kumpara ng mga nakarang araw. I still have bruises in my arms, resulta ng away namin ni Stella, pero papagaling na din. Di rin masakit ang anit ko. Thanks God hindi ako nasobrahan dahil baka may nangyaring masama sa pagbubuntis ko. I don't know that I'm pregnant but lately I noticed some changes in my body. Mabuti na lamang talaga at naligtas kami ng baby ko bago pa nahuli ang lahat. Until now I still can't believe that Stella would resort into that. Akala ko'y tapos na ang kahibangan niya. Ilang beses kong tinanong si Austin kung pinaasa niya bang babaeng yun pero paulit-ulit niya ring tinatanggi sa akin na kailanman hindi sila nagkaroon ng koneksyon ni Stella. She only assumed at lalo lang tong naging agresibo nang malaman nitong boto ang mommy ni Austin sa kanya. And speaking of her, hindi naman pala siya nakalayo sa parking area dahil naharang ang sasakyan niya sa mga tauhan ni kuya. Habang nag-aaway pala kami, tumawag na mga tauhan ni kuya ng back up. Maybe they already anticipated Stella's plan at hindi nga sila nagkamali. Pero bago pa raw ito napahinto, umuntik pa raw itong may masagasaan sa sobrang bilis ng kanyang pagpapatakbo. Stella is no longer in the right condition. Nagwawala ito nang hinuli ng mga tauhan ni kuya. She's desperate at parang nawawala na sa kanyang katinoan. She is in prison now. Nag-file ng case ang papa ni Austin laban sa kanya na dinagdagan pa ng mga magulang ko. My family won't just let her get away with what she did to me. CCTV footages inside the mall were checked at kita doon kung paano ko naunang sinabunutan ni Stella. All I did was self-defense. They also checked the footage in the parking area at nakita na ako talagang puntirin ni Stella. She actually waited in her car that is parked opposite our direction at na makita niyang parating na kami dali-dali siya nagmaneho. But suddenly, Madam Kylene came to meet me kaya siyang napuruhan sa naging plano ni Stella. Her parents were hysterical when they found out what happened to their daughter pero pati sila ay nakakulong na rin. It was digged up that her mother is the mastermind for my kidnapping. Actually, I'm not the first target but then nung nalaman nilang akong nakuha, pinagpaturi na lang nila ito. Nagkaroon ng onsehan sa hatian ng bayad dahil maling batang nakuha kaya plano sana nilang ipapatay na lamang ako para matapos ng problema. Pero di kinaya ng konsensya ni Chang Norma, napatayin ako kaya niya ako'y tinakas at napilitang sumama sa Chong Dario dahil siyang kinakasama ni Chang noong mga panahong iyon. Kaya ako napadpad doon sa probinsya. Kailangan magpakalayo ni na Chang para hindi sila mahanap dahil pati sila'y pinapapatay ng magulang ni Stella. Lahat din ng mga kasama nila sa kidnapping wala na, niligpit lahat. Nagkaroon pala na malaking utang ang pamilya ni Lorenzo sa bangko dahil sa sugal. Parehas sugarol ang mga magulang ni Stella. Milyon-milyon na natalo ng mga ito na muntik na ikalugi ng negosyo nila. Para makabawi, balak sana nilang ipatubos ang batang sana'y kikidnapin pero nang malaman nilang maling batang nakuha, doon na nagkagulo.